Sandali mga bro, dahil pagkatapos ng dalawang bagong frigates, mas interesting na ngayon ang susunod na hakbang ng Philippine Navy. Sa ilalim ng Horizon 3 Nanograms RAFPMP, lumilipat na ang atensyon sa Next Surface Combatant Project, kung saan may requirement ang PN para sa dalawang corvettes na may mas maliit na budget kumpara sa kakakontratang frigates. Posibleng noong una ay follow-on order lang ito ng karagdagang Jose Rizal class ships, fitted for but not with systems tulad ng VLS, Towed Array Sonar, at CIWS. Ibig sabihin, may provision pero hindi pa agad lalagyan, gaya ng naunang approach ng PN. Pero nagbabago na ang laro. Dahil sa mas flexible procurement rules at mas bukas na paggamit ng long-term financing, maaaring mag-adjust ang DND at PN sa orihinal na plano. Tatlong direksyon ang nakikita ngayon. Una, ituloy pa rin ang dalawang corvettes pero fully equipped na mula simula, may VLS, CIWS, TAS, mas advanced electronic warfare systems, at sapat na munitions. Mas mahal ito upfront pero mas handa agad sa totoong laban. Imbes na dalawa, gawing 3 o 4 na fully equipped corvettes, gamit man ang Jose Rizal class design o mas maliit na platform tulad ng HDC 2000, para mas marami ang hulls na mate deploy. Pwedeng i-rethink lahat at kumuha na lang ulit ng dalawang mas malalaki at mas capable na frigates, base sa lumalawak na karanasan ng PN sa modern surface combatants. Hindi na lang South Korea ang tinitingnan, kundi pati UK, Japan, at France. Kasama dito ang Arrowhead 140 ng UK, Improved Mogami ng Japan, at FDI Frigate ng France, pati na rin ang HDF 4000 ng HD Hyundai Heavy Industries. May edge ang Japan dahil sa lumalalim na defense ties, paggamit ng Improved Mogami ng Japan at Australia, at interoperability benefits.